Okay, good morning. So, November 16 ngayon. Wala pang 10 a.m. Almost 10 a.m. pa. Pero pakita ko lang sa inyo yung issue. Hindi naman issue kasi hindi ko naman makakontrol yan. Is yung sun path, yung sunlight. Ito na lang yung naaarawan. And 10 a.m. pa lang yan. Yan. Ito hindi na masyado itong naaarawan. Yan. Ito yung sun path natin. Oh. Yan, oh. Naharangan na talaga. So, kung gusto kong makover ito, kailangan kong pa-convert itong dalawang line pa ng yero namin dito. So, pag-ipunan natin. So, maliban dyan, mapapansin din natin yung epekto ng sunlight. Ayan. Ito, mga parang Romaine style to. Pero hindi ito Romaine. Nakalimutan ko yung pangalan. Mahaba yung mga leaf niya, kahit dito, yan o. Siguro sa inyo, sa palagay nyo okay yan, pero based sa naging experience ko, medyo leggy na to kahit itong Olmete ko. Kasi kung kukumpara nyo dun, yan. Yung mga Olmete natin na talagang sagana sa liwanag, medyo pabilog. Pabilog yung tubo nila, yan. Parang medyo ganito, Yan. Ito pa nga, medyo kulang-kulang pa, yan o. Yan. So, yun yung epekto ng sunlight. So, ito kasi, na-study ko tong pag-convert nitong polycarbonate. Parang mga summer. Nung summertime, ang ganda talaga ng sunpath na sa akin dito. Talagang tutok siya. Pero hindi ko akalain na pagdating ng, around second half ng year, ay medyo lilikod pala siya ng konti. So, ayun. Well, anyway, ngayon alam na natin. So, kaya ang gagawin natin, ang harvest kasi natin next week. So, harvest na natin ito. Ito yan. Kahit itong maliliit, harvest na natin. Kailangan ma-release na natin yan. Siguro gawin natin 3-4-100 yung maliliit, 3-4-50 yung maliliit. Then, itong malalaki is 3-4-100. So, based naman sa trial pa rin natin ng Kiss Solution and NutriHydro, I would say ngayong term na to is maganda yung tubo talaga ng NutriHydro. Ito yung NutriHydro natin. Yan. Ito yung Kiss Solution natin. So, yung ibang maliliit doon, naapektuhan kasi yan dahil sa pagmukbang sa kanila nung mga ibon. So, ibon yung naging issue ko dito. Pero, this past few days, medyo hindi ko na sila nakikita. Hindi ko sure kung nagbabakasyon sila at babalik na naman sila afterwards. Pero, sana hindi na sila bumalik and magtuloy-tuloy na yung magandang pagpapatubo natin dito. So, isa pang drawback nitong setup ko, so kita nyo malapit yun sa screen. So, pag umuulan ng malakas, at alam nyo naman na medyo nagbababagyo, ganitong mga nakaraang linggo o buwan. Pag umaanggi, yan, natatamaan sila. So, pag natatamaan sila, ang maganda talaga niyan, kung maganda yung airflow mo, wala naman siya magiging epekto in terms of fungus. So far, wala naman akong nakikitang problema. At ito, medyo nakakabawi na. Kaya, ito pala. Ngayon ko lang nakita to. So, ito, possible to, root rot na to. Ganito mga senaryo, root rot na to. Tingnan natin. Ay, yan o. Na bunot ko kaagad. So, tanggalin na natin yan. Yan. Root rot na yan pag ganyan. So, ihiwalay lang natin. Tapos mamaya tatakpan ko na lang yung butas. Tapos, yan. Okay na yan. Lagay ko lang muna dito. Gawin natin pataba. So, mapansin nyo yung mulberry ko. Kinalbo ko na naman. Ang haba na niya eh. Hindi din siya sa tuktok eh. So, tulad ng nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, putulin natin mga 3 nodes. 1, 2, 3. Pinutol ko, ganun din sa iba. So, magsasanga ulit yan. It's either dito, basta dadami yung sanga niya. Parang ganito. Ito, hindi pa nadidiligan eh. Hindi ko pa rin nasusubukan yung tea na gawa sa mulberry. Yan. Pero yan. Yan naman ang cost natin dyan eh. Gagawin natin dyan. Tapos, meron tayong panibago dito, itong alugbate. Nakita ko lang tumubo dun sa may gilid, dun sa kapitbahay. Pinutol natin. Hindi natin binunot. Pinutulan ko. Tapos, pinaugat ko muna sa tubig na inabot siguro mga 1 linggo. Then, nilipat ko kahapon dyan.
So hopefully, lalagyan na tutusok-tusokan natin. So magpakat ulit ako dyan. Tapos papaugatin natin. Kahapon din, nag-harvest na ako dito. So kung mapansin nyo, pinutol ko siya doon sa mismong malapit sa Cotyledon. Hindi ko sure kung tama yon, pero part na rin ng experiment yon. Kung tutubo pa siya, kung pinutol siya malapit sa Cotyledon. Ang issue ko kasi dito, nahihirapan siyang lumaki ng ibang diretso. Kaya ang next kong experiment sa mga kangkong natin is ganito. Tapos pero mas mababa pa dito yung kokopit, mga nandito lang yung kokopit. Tapos papatubuin natin siya dyan. Siguro lagyan na natin hydroton dito. Tapos siguro mas maganda yung bundle niya. Then tingnan natin kung magiging profitable kung ibebenta rin natin. Kasi yun din yung gusto ko, magkaroon ng additional na ibebenta. Maliban sa lettuce. So kasi sa ngayon, ongoing tayo dito sa trial natin ng cucumber. So speaking of cucumber, ito yung next setup ko. Parang sa isang styro, 6 na cucumber yung i-setup natin and gagawin nating drip irrigation, drip fertigation kasi fertilized irrigation ang gagawin natin. Parang ganito, pero dito kasi 1.5 bottles pa yung ginagamit ko, tapos pinapadrip ko lang siya dyan. So ito naman, magkaibang variety to. So ito, nasa kaliwa natin is yung Jackson 27. Itong nasa kanan is ito yung Japanese cucumber na Sengel variety. And napakabilis na talagang tumubo. Yan, nakita mo, namumulaklak na. 30 days, tinanim natin sila noong October 11. Ngayon ay November 16. So wala pa siyang 5 weeks. Magpa 5 weeks pa lang. 2 days, 5 weeks na. Pero mapansin nyo, ayan, oh. Hindi ko nga sure kung posible humabol tong mga bunga pag harvest ko nun. So harvestin ko agad siya. Tapos ginawa na natin to ng yan, alambre dyan. So ito naman, itong straw rope na to, papalitan natin yan ng nylon. Bumili na rin tayo ng nylon, yung pang fishing rod. Yan. So nag-improve lang tayo ng setup. Then dito sa magiging first experiment natin, Jackson 27 muna gagamitin kong pepino. Kasi hindi ko pa alam kung ano magiging result. Medyo mahal ang Sengel cucumber. Once magamay na natin yung ganitong setup, yung next setup natin, 6 naman na Sengel cucumber. And so on and so forth. So, ganun lang. And ayun. Yan. Itong mga nasa taas na yan ay mga Nutri-Hydro. Pero dito, ito yung mga medyo na late ng laki, katulad noong mga yon. Ayun, yan yung next 3 weeks pa yan. 3 weeks pa yan bago i-harvest. Yan, 3 weeks pa. Yan. Ito, baka agahan natin harvest kasi yung mga romaine ko dito, yung mga ganong klaseng lettuce, nagano talaga siya, nagtitip burn. Kahit anong control ko, hindi naman tayo magaling. So, pero yun sa experience ko, kaysa paabutin ko siya ng 42 days, mga 30 or 35 days harvest na siguro gagawin natin dyan. And yun. Doon may scamander din ng kaunti. Tapos ito yung ibang scamander natin. Yan for harvest yan. So, ganun na lang siguro ang gagawing diskarte kasi ang nakikita akong good for harvest talaga up until next week. Wala pang 45 heads eh. Wala pang 45, maliliit pa yung iba. So, ang gagawin na lang siguro natin, ayaw ko na kasi siyang ipa-delay kasi may nakaabang na mga seedlings. And para maiayos na rin natin yung setup natin dito, para ma-maximize natin yung pwesto doon. Yan, katulad nito. Yan. Ganun ang gagawin natin dito. Tapos ito, pwedeng magbago pa yung setup ulit nito. So, ngayon kasi trial pa lang to eh. So, kung mapansin nyo, itong isang trial natin ng Chinese kangkong, mas malalim na yung pundasyon niya, pero sana maging okay yung pag-angat niya. Doon kasi medyo mababaw yung pundasyon nun eh. Kumbaga walang sumusuporta sa kanya. Kaya ganyan, medyo lumundo-lundo. So ang ginawa ko pala, yung mga hinarvest ko kahapon, so pinutol ko yan, yung bandang gitna nila, ginawa kong, binabad ko sa tubig, pinapaugat ko ngayon. So, bala kong ipatubo ulit. Para lang magkaroon ng trial. Hindi ko pa binubuksan yung panibago kong buto ng Chinese kangkong, pero may nakaabang naman. And tinikman ko na rin kahapon, in-steam ko lang siya. Tapos, after 5 minutes ng steam, gumawa na ako binabad ko siya sa
toyo na may kalamansi. Then goods na siya. Napakasarap. Yun lang. Parang ina-harvest ko kapon mga nasa 70 grams lang. Maliit, konti lang. Pero parang ang dami ko nung nakuha, pero konti lang siya in terms of timbang. So, ganun siguro talaga. So, ayan. So, ito, yan. Malamang mag-harvest ulit ako nyan dyan. Kasi pinaprepare ko na siya, tapos nilalagay ko sa freezer. Para pag gagawa ko ng tea, may nakaabang na ako ng mga tanglad na naka-prepare for tea. Yan. So, ayan. Yun lang naman. Sorry kung palabo-labo yung discussion natin. Pero overall, ganun lang naman yung setup natin. And, pag makaipon-ipon, mag-start na tayo mag-setup nung A-frame ba? Yung parang may frame doon na pa-letter A. Tapos, practice na tayo ng NFT. Yan, para magamit na natin yung mga tubo natin doon na hiniwa ko na pagkatagal-tagal. So, ayun. So, ang maganda lang din naman dito, although ngayong mga months na to is kulang tayo sa araw, pagdating naman nung summer natin, malalagyan natin dyan, malalagyan din natin dito. So, palagay ko, pwede ako magdagdag pa ng setup, pero ayoko na kasi ng Kratky, kaya kailangan natin mag-aral nung NFT. Bakit? Kasi, bibigat dito sa rooftop. Siguro mga benting ganyan, okay na, hindi ko na dadagdagan. Kasi kada ganyan, nasa 40 kilos, sabihin mo, nabigat siya. Gusto natin mapagaan. Ayun. Yun lang. Ayoko naman putulan yung mga styro natin sa ngayon. Hayaan lang natin as ganyan muna siya. So, in terms of ibon, hindi ko sure kung sobrang effective pala tong mga nilagay ko. Pero sana, ganun nga yung nangyari. So, may chems pa tayo dyan. And, ayun. So, makita nyo, itong lumalago-lago na rin yung mga basil natin. Yung Thai basil, ang taas na. So, pinuputol ko yan. Pinuputol natin para magsanga ulit siya. Tumubo. Ganun lang. Lumaki siya ng lumaki. Tapos yun yung gabi na yun, ornamental. Sabi nakakain daw. Pero hindi ko pa nasusubukan talaga. Yan, pag-prepare niyan. Yan, so nag-trim tayo dito. Tapos nandun pa rin yung iba natin mga legendary herbs natin. So, kung magkakaroon man ako ng market sa basil, di mas maganda. Kasi medyo madali naman i-propagate yan from cuttings. Medyo sanay din tayo dyan. Pero sa ngayon, ito lang muna. Diyan, patubo lang tayo ng patubo. At may isa pa natitira doon pala ng mustasa. Yan. So yun, no, makita nyo, maganda naman tubo rin dito. Mas gusto ko lang yun doon kasi mas matagal yung exposure niya sa araw eh. So sana, susunod. Kasi pag tinanggal ko yan, hindi ko sure kung isang hilera lang kailangan ko o dalawang hilera. Kasi pag isang hilera, medyo kakayanin pa siguro ng mga 5 span lang yan. So sa 5 span, 10,000. Pag dalawang span, ay dalawang layer, medyo mahal, 20,000. Sa computation natin yan, isang box na maganda ang tubo, yan, katulad nito, 500 yan, after harvest. Pero hindi naman laging ganoon tulad ng sinasabi ko sa inyo. Meron ding nade-delay, tas meron yun. Kanina lang, may nagkasakit. Growth rot. So, ganoon, i-separate nyo na para hindi na kumalat yung kung may bacteria man yun or kung ano man. Iyon. So, hopefully may na-share naman ako. So, kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo. Susubukan nating sagutin yan. And ngayon, medyo naglalaylo tayo sa pag-update. Then, ang ginagawa ko is short video na lang. So, paminsan-minsan na lang itong mahaba nating videos. So, pagtiisan nyo na. Ayan. So, ito pala yung iba nating mga seedlings. Itong mga seedlings na to kasabayan nun. Pero kasi yung pinagbabara nito is used nutrient solution. Hindi talaga siya yung bagong nutrient solution. So, yung pinaglumaan lang. So, nakonsumo na yung most ng nutrient siguro, kaya ganyan na yung hindi na ganun kaganda yung tubo nila. At saka yung araw din, problema. Ayun, yun lang. So, thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!